Sa nakaraan ay natapos tayo kung saan iniisip ni Taeyang ang sinabi sa kanya ng Elder, habang ang dalawa naman na pinag-uusapan si Taeyang at nagulat na lang si Tang Sukgon dahil sa kanyang narinig mula sa ating bida na ang pagiging aso ng alyansa pala ang dahilan kaya nagkaganyan si Taeyang at isa rin siya sa nagsabi ng mga salitang iyon. At dugtong pa ni Kang Qian na narinig pa niya ito mula mismo sa kanyang greatest rival, nang walang kulang. At sumagot naman si Tang Sukgon, at sinabi na pero hindi naman ito mali diba? At agad naman nagtanong si Kang Qian kay Tang Sukgon na kung alam ba nito ang mga bagay-bagay patungkol dito. Ang best swordsman ng Mount Hua at ang Sword Demon. At kung ano ang nangyari noong panahon ng The Great War sa pagitan ng Justice at Evil. At sumagot naman si Tang Sukgon, at sinabihan niya ang ating bida na tayo ay nasa magkaibang labanan ngayon. Ngunit sinabihan lang siya ni Kang Qian na dahil ba ito sa pag-alis mo noon sa kanilang hanay kaya ayaw mo itong sabihin tama ba? Na agad namang itinanggi ni Tang Sukgon habang pinagpapawisan, ay napalunok na lang siya ng laway at iniisip niya na mukhang hindi na siya maaaring tumanggi na sagutin ang tanong ni Kang Qian. At sinabi na nga ni Tang Sukgon na ito ay ang malapit ng magtapos noon ang The Great War. Si Shinwo ay voluntaryong nilipol ang buong village ng kalaban. At napaisip naman si Kang Qian na ang pag-exterminate sa buong village ng kalaban ay ang tamang desisyon, ngunit bakit paano naging target si Shinwu ng Sword Demon dahil ito naman ay ang panahon ng The Great War? At tinanong na nga niya si Tang Sukgon na kung ano naman ang mali doon di ba't ito ay ang panahon ng The Great War hindi ba? At sumagot naman ng oo, si Tang Sukgon at sinabi niya kay Kang Qian na ang battlefield noon ay isang uri ng lugar kung saan ay makikita mo ang iyong mga kasamahang kawal na namamatay sa iyong tabi, at mararanasan mo ang pagkawala sa iyong sarili at magiging isa ka ng butcher. Ngunit may isang misyon na si Shinwo ang mismong nagboluntaryo para sa paglipol ng buong village ng kalaban. At napasabi na lang si Kang Qian sa kanyang isip na ang First Sword ng Mount Hua ay nag-commit ng massacre. At sinabi naman ni Kang Qian na ang isang noble na kagaya ni Shinwo ay hindi ko inaasahan na gagawin iyon. At dugtong pa ni Tang Sukgon na ang katotohanan lamang ay kinalimutan na ang mga nangyari noong at kung iisiping mabuti ay hindi siya kabilang noong sa top 10 martial masters. Si Shinwo noon ay isang martial artist na nirirespeto ng lahat sa mundo ng martial world. Ang taong iyon ay talagang masasabi mo na isa sa talagang sinusuportahan ang kanyang reputasyon. Kung ang pag-slaughter niya noon sa buong village ng kalaban ay naging tanyag ang Mount Hua noon ay mahuhulog at tiyak na hindi na nila ito maiiwasan. At sumagot naman si Kang Qian na kahit pa ngayon, kung ang mga rumors ay kumalat ay walang sino man ang maniniwala sa kanila. Ngunit kung ito ay mayroong mga saksi, ang istorya ay talagang mag-iiba. At sumangayon naman si Tang Sukgon sa sinabi ng ating bida. Habang si Taeyang naman na kanina pa nakikinig sa kanilang dalawa ay makikita natin sa mukha nito na talagang galit na galit ito, ngunit pinilit niyang di magsalita. At makikita natin na may inabot si Taeyang kay Kang Qian, at sinabi niya na ito ay ang order na natanggap niya mula sa Martial Alliance bago sila umalis. At makikita natin na binasa na ito ni Kang Qian. Makalipas ang ilang minuto ay tinatanong naman siya ni Taeyang kung handa pa rin ba siyang tumulong at naging seryoso naman si Kang Qian at di nagsalita. Sa ibang lokasyon naman kung saan may makikita tayong isang kuweba, at sa ilalim nito ay nandito ang Sword Demon na makikita natin na nagme-meditate ito habang malalim ang kanyang konsentrasyon, ay bigla na lang pumasok ang alaala ng kanyang naging buhay noon bago pa man maganap ang malagim na pangyayari sa kanilang village. Habang nakatayo sa gitna ng kanilang village ay bigla na lang may napansin ang Sword Demon sa kanyang tabi at humawak sa kanyang kamay at makikita natin na ang kanyang anak pala ito habang gulat na gulat siya na tinitingnan ang kanyang anak at hinihila siya papalapit sa kanilang bahay ay makikita natin ang asawa ng Sword Demon na nakatayo at nakangiti habang tinitingnan siya nito. Habang ang Sword Demon naman na pinagmamasdan ng magandang mukha ng kanyang asawa ay di niya mapigilan mapangiti dahil sa kanyang nararamdaman. Ngunit ang kasiyahan na kanyang nararamdaman ay bigla na lang napalitan ng matinding galit dahil sa unti-unting nasusunog ang kamay ng kanyang anak na nakahawak sa kanya habang tinitingnan niya ito na naglalaho ay nanlaki na lang ang kanyang mga mata dahil sa kanyang nakikita sa kanyang harapan ang pagliliyab ng apoy sa mga kabahayan at makikita natin ang Sword Demon na nakaluhod habang walang magawa.
Nang bigla na lang nagpakita sa kanyang harapan si Shin Woo na may nanlilisik na mga mata at makikita natin sa mga mata ng Sword Demon na handa na itong makipagpatayan kay Shin Woo. Ay makikita natin na unti-unti na rin na nawawala si Shin Woo sa harap ng Sword Demon kasabay ng pagliyab ng apoy. Habang ang Sword Demon naman ay bakas ang lungkot sa mukha nito at may galit sa kanyang mga mata. Nang bigla na lang bumalik siya sa realidad at may napansin ang Sword Demon na papalapit na atake sa kanyang mukha at makikita natin ang isang suntok na malapit nang tumama sa kanya. Ngunit dahil sa kanyang liksi ay mabilis lang niya itong naiwasan na agad tumama sa pader na nasa kanyang likuran, at mabilis na kinuha ng Sword Demon ang kanyang espada. Dahil sa lakas ng suntok na iyon ay nagdulot ito ng pagkasira sa labas ng bundok at makikita natin ang maraming bitek sa lupa. Habang sa hindi kalayuan naman ay tahimik lang na pinagmamasdan ng dalawa ang nangyayaring laban. At biglang may mabilis na lumalabas paitaas na makikita natin ang Sword Demon pala ito, habang tinatanong niya kung sino ang taong bigla na lang sumugod sa kanya. At makikita natin na si Taeyang pala ang taong ito. Sa tanong ng Sword Demon ay hindi ito sinagot ni Taeyang, ngunit habang nakangiti ay sinabihan niya ang Sword Demon na ikaw ay isang tao na ang buhay ay magiging problema kung hindi ka mamamatay, tama ba? Dahil sa sinabi ni Taeyang ay agad na unawaan ng Sword Demon na ang taong nasa kanyang harapan ay gusto siyang patayin. At makikita natin sa mata ng Sword Demon na galit ito, at naghanda na rin siya para labanan si Taeyang at si Taeyang naman na handa ng atakihin ng Sword Demon ay hindi na nagsayang ng oras at agad na sumugod, at nasanggalang ito ng Sword Demon gamit ang kanyang espada, ngunit ang di niya inaasahan ay napakalakas pala ng binitawang atake ni Taeyang na agad siyang bumagsak pababa at nagdulot ito ng malakas na pagsabog. At nang mawala ang mga usok ay makikita natin na wala man lang naging pinsala ang Sword Demon. Habang makikita natin sa mukha nito na parang nasisiyahan pa ito sa ataking pinakawalan ng kanyang katunggali. Ngunit pagtingin niya kay Taeyang ay bigla na lang itong sumulpot sa kanyang harapan habang papalapit ang kamao nito sa kanyang mukha. Habang tinitingnan niya ang kamao ni Taeyang na may kasamang aura ay napasabi na lang siya na ang taong ito ay hindi kabilang sa Mount Hua. Habang iniwasan niya ang atake ni Taeyang ay napapatanong na lang siya na kung ito ba ay natuto ng martial arts mula sa Shaolin. At nang tinangkal niyang sanggahin ang kamao nito na may kasamang aura ay napasabi na lang siya na ito ay kakaiba sa estilo ng Shaolin. Ito ay masyadong flexible kumpara sa Shaolin at ito ay mas creative. At napa-atras na nga ang Sword Demon dahil sa lakas ng suntok ni Taeyang at sa kakaibang paggamit ng kanyang aura, at ang hindi mapredict na atake dahil sa binabago nito ang kanyang paghampas ng kamao. At napapatanong na lang siya na kung ang martial arts ba na ito ay talaga bang nag-e-exist ngayon sa mundo ng martial world. Habang sa hindi kalayuan naman ay tinanong ng ating bida si Tang Sukgon na kung ano sa tingin nito ang lakas na mayroon ngayon si Taeyang, at sumagot naman si Tang Sukgon na kung ano ang ibig sabihin ng ating bida. At sumagot naman si Kang Qian at tinatanong niya ito na kung sa palagay ba nito na naabot na ba ni Taeyang ang level ng Huajing, ang state ng transcending mastery. At seryoso naman sinabi ni Tang Sukgon, na walang duda na mas malakas na siya ngayon kumpara sa noong huling laban, ngunit agad naman siyang napatigil dahil sinabihan siya ni Kang Qian na hindi mo ba kaya na maging mapagbigay kahit kaunti. Kahit na kung ako nga ay nagawang i-acknowledge ang bagay na yon, hindi ibig sabihin na hindi niya kayang malampasan ang mga elder. At mayabang naman na sinabi ni Tang Sukgon na ang Huajing ay naabot ko ito ng 20 years nang mas mabilis kumpara sa taong iyan. Nang marinig ito ni Kang Qian ay tiningnan niya ito ng masama at napasabi na lang siya na ang taong ito ay mayroong di ka nais-nais na ugali. Ngunit naging seryoso naman bigla si Tang Sukgon, at sinabi na ang Sword Demon. Ito ay ang taong hindi mo basta-bastang matatalo sa pamamagitan lamang ng pag-abot sa level ng Huajing. At nang marinig ito ni Kang Qian ay napatahimik na lang siya dahil totoo naman ang mga sinabi ni Tang Sukgon. At makikita natin na naglabas na ang Sword Demon ng kanyang aura at nagpakawala ng isang slash patungo kay Taeyang na agad namang napansin ni Taeyang ang ginagawa ng Sword Demon ngunit hindi niya ito makita gamit lang ang kanyang mga mata. At tinamaan na nga si Taeyang sa kanyang katawan ng sword technique ng Sword Demon, at makikita natin ang pagkabigla sa kanyang mukha at napapatanong na lang siya na kung ano itong tumama sa kanya. At dugtong pa ni Taeyang na hindi niya man lang nakita ang sword blade na papalapit sa kanya.
Habang ang Sword Demon naman ay napansin niya ang dalawang tao na pinagmamasdan sila na naglalaban ni Taeyang. At napasabi na lang ang Sword Demon na hindi lang pala ang pagsurpresang pag-atake ang dala ng taong ito kundi may nakahanda rin palang depensa. Habang si Taeyang naman at tinitignan ng Sword Demon ay napasabi sa kanyang isip na pasensya ka na dahil hindi ako pumunta dito upang manalo sa pamamagitan ng pakikipaglaban ng patas. Sabay atake niya sa Sword Demon na makikita nating nagsalubong ang dalawa gamit ang kani-kanilang mga teknik. Ngunit mabilis na nag-slash ang Sword Demon na makikita natin ang maraming slash na papalapit kay Taeyang at makikita natin sa mata ni Taeyang ang gulat ngunit sinabayan pa rin niya ang atake na pinakawalan nito. At nang tumama ang kanilang atake ay nagdulot ito ng malakas na pagsabog sa kanilang paligid. At matagumpay naman na nawasak ni Taeyang ang atake ng Sword Demon. Ngunit bakas pa rin ang pinsala sa kanyang kamay at nag-iwan ito ng mga gasgas at habang iniinda niya ang sakit sa kanyang kamay ay pinagpapawisan naman siya habang tinitingnan ng Sword Demon. Habang ang Sword Demon naman ay hinamon niya si Taeyang na ngayon ako naman ang aatake, at subukan mo itong i-block gamit ang iyong buong lakas. Sabay slash ng napakalakas at bumulusok ang sword aura ng napakabilis patungo kay Taeyang. At si Taeyang naman ay naghanda na rin ng kanyang aura upang sanggahin ang atake na papalapit sa kanya. At matagumpay naman niya itong nasangga, ngunit halatang nahirapan si Taeyang sa ataking iyon. Nang bigla na lang mayroon siyang napansin sa kanyang itaas, na makikita natin ang Sword Demon na papaatake na pala sa kanya at agad siyang naglabas ng kanyang internal energy upang salubungin ang atake ng Sword Demon gamit ang kanyang teknik na Changhua Army Dance. At nagpaulan na nga si Taeyang ng kanyang malalakas na mga suntok na may kasamang internal energy. At ang Sword Demon naman ay nagpakawala na rin ng maraming sword blade upang salubungin ang atake ni Taeyang na makikita natin ang pagsalpukan ng kanilang mga atake. Nang makababa ang Sword Demon ay nagpakawala ulit ito ng isang malakas na sword aura patungo kay Taeyang. At makikita natin na ang ginawang pag-block ni Taeyang sa atake na pinakawala ng Sword Demon na matagumpay naman niyang naprotektahan ang kanyang katawan upang di mahati, at dahil sa ataking iyon ay naputol ang mga puno na nasa likuran ni Taeyang at nagdulot ng malakas na pagsabog sa kanilang lokasyon at napasabi na lang si Kang Qian na talagang malakas pala ang Sword Demon tulad ng kanyang inaasahan. At sumagot naman si Tang Sukgan na oo, tulad na lang ng kanyang pangalan. Ang Sword Demon ay ang pinakamagaling sa lahat ng swordsmanship sa demonic sect. Kahit na si Taegok ang tinaguri ang Sword God, at isa sa 10 Great Masters, ay hindi magawang talunin ang Sword Demon during the Great War ng Righteousness at Evil. At napasabi na lang si Kang Qian habang tinitingnan ang Sword Demon na kung sabagay, hindi na nakakapagtaka na mawalan si Taeyang ng isang braso, dahil sa pagharap niya sa isang formidable opponent na kagaya ng Sword Demon. Ngunit nang hamupa ang usok ay nakita nila na buo pa rin ang mga braso nito at puro lamang gasgas ang kanyang natamong pinsala. At napasabi na lang si Kang Qian, na si Taeyang ang kanyang martial arts ay patuloy sa pag-improve kapag may nakakalaban siyang mga malalakas, at yan ang kadalasang nangyayari kay Taeyang. At si Tang Sukgan naman na nakikinig ay agad naunawaan ang sinabi ni Kang Qian kaya pala na mag-isang hinarap ni Taeyang ang Sword Demon upang umabot sa limitasyon si Taeyang at magkakaroon ulit ng panibagong lakas, napasabi na lang siya na napakawalang awan ng ating bida. Habang si Taeyang naman na kanina ay mga gasgas lamang ang natamo, ngayon ay unti-unti na niyang iniinda ang pinsala sa kanyang katawan. At may mga dugo nang lumalabas sa kanyang bibig at ibinaba na ni Taeyang ang kanyang kamay upang maghanda sa pag-atake. At sinabihan siya ng Sword Demon na ang iyong kasanayan ay sapat na upang magbigay banta sa aking leeg. Ngunit sa kasamaang palad, ito ay hindi pa rin sapat. Sabay tutok ng kanyang espada, at dugtong pa niya na hindi ako interesado sa iyong buhay, sabay banta kay Taeyang na kung gusto pa nitong mabuhay, ay umalis na ito sa kanyang harapan. Sa sinabi ng Sword Demon ay tinawanan lang siya ni Taeyang. At nakangiti nitong sinabi na alam mo ba, kung mayroong paraan kahit isa upang malampasan ito, ay walang kwenta ang pagkakaroon ng buhay ko. Sabay sugod niya sa Sword Demon ng kanyang buong lakas at panghuli niyang atake at makikita natin ang pulang liwanag katulad sa aura ng Sword Demon. Nang makita ito ng Sword Demon ay kanya itong ikinabigla. Ngunit bigla na lang may kakaibang nangyari kay Taeyang at makikita natin na tumilapon na lang bigla.
Kasabay ng paglitaw ng ating bida na agad dinala papalayo ng ating bida si Taeyang mula sa Sword Demon. At sinabihan niya si Taeyang na masyado kang excited upang mamatay. At napatawa na lang ng malakas si Taeyang kahit nahirap magsalita ay sinabi niya kay Kang Qian, na kailangan ba talaga na nasa ganitong estado ako, upang para lamang tumulong ka. At napabuntong hininga na lang si Taeyang sabay pikit ng kanyang mata. Habang si Kang Qian naman ay bakas ang galit sa mukha at napapatanong na lang siya na kung ano ba talaga ang ginagawa ng Martial Alliance upang ibigay kay Taeyang ang napakamapanganib na trabahong ito. Habang sa kabila naman ay nagharap na ang Sword Demon at si Tang Sukgon at anumang oras ay aatake na ang dalawa. Habang nagtitigan ay pinapakiramdaman nila ang isa't isa kung sino ang unang gagawa ng galaw. Habang ang Sword Demon naman na pinagmamasdan si Tang Sukgon ay napasabi na lang siya na kakaiba ang taong ito. Dahil sa kaunting segundo upang matamaan ang kanyang kalaban ay nagawang maitulak niya ito. At ito pala ang nangyari kaya tumilapon si Taeyang dahil sa pagtulak ni Tang Sukgon para maiwasan ang pamatay na atake ng Sword Demon. At sinabi pa ng Sword Demon dahil sa pagtulak ng taong kaharap niya ay nakaligtas ang taong iyon na piniling mamatay kaysa umalis. At ang nakakamangha sa taong ito ay nagawa pa niyang makatakas sa aking pinakawalang malakas na Sword Aura. At dugtong pa niya habang pinagmamasdan niya si Tang Sukgon ay napasabi na lang siya na hindi niya kilala ang taong ito, ngunit ang paglitaw ng taong ito na isa rin sa mas malalakas. Nang biglang iniangat ni Tang Sukgon ang kanyang kamay kasabay ng paglabas ng kanyang malakas na lason. Naikinabigla naman ng Sword Demon, at makikita natin ang mabilis na pagbulusok ni Tang Sukgon upang atakihin ang Sword Demon. At naghanda na rin ito upang sabayan ang atake ni Tang Sukgon at matagumpay namang niyang nasalag ang atake ni Tang Sukgon at napansin naman ng Sword Demon na napangiti ang kanyang kalaban at nagpakawala na nga siya ng isang slash patungo kay Tang Sukgon habang si Tang Sukgon naman ay matagumpay na naiwasan ang Sword Aura na patungo sa kanya. Habang wala sa balanse ang Sword Demon ay nagpakawala si Tang Sukgon ng isang palm strike sa mukha ng Sword Demon. Ngunit di man lang ito dumampi dahil sa pulang aura na bumabalot sa ulo ng Sword Demon, ngunit dahil sa walang depensa ang katawan ng Sword Demon ay agad na nagpakawala si Tang Sukgon ng isa pa niyang atake na may mga lason mula sa kanyang sandata na nasa kanyang braso. At makikita natin ang napakaraming matutulis na bagay ang papalapit sa Sword Demon, at dahil sa kanyang gulat ay di siya nakapaghanda sa ganitong atake at tinamaan ang kanyang mukha. At agad siyang dumistansya upang di siya ulit matamaan at makikita natin ang poisonous spring na lumalabas sa sugat ng Sword Demon, at tinatanong niya ang taong kanyang kaharap na kung ito ba ang Poison Master. Ngunit agad namang itinanggi ni Tang Sukgon ang kanyang pagkakakilanlan. At galit niyang sinabi sa Sword Demon na ang Poison Master ay patay na. At dugtong pa niya na may pagyayabang na ang lason na nasa kanyang katawan ay ito ang Emperor Poison. Ang Emperor ng Five Poison, habang si Kang Qian na nakikinig ay napasabi na lang sa kanyang isip na kung pwede lang ay tumahimik na ito, dahil parang ipinagsigawan na rin niya na buhay pa ang Poison Master. Sabay pakawala ulit ng atake ni Tang Sukgon, ngunit di na ito umepekto sa Sword Demon at mabilis niya itong sinanggagamit ang kanyang espada. Habang dinedepensahan ito ng Sword Demon ay umatake naman ulit si Tang Sukgon. Ngunit sinanggalang ulit ito ng walang kahirap-hirap gamit ang espada ng Sword Demon, at nang masangga niya ito ay agad niya na binago ang ikot ang kanyang espada upang umatake na ikinagulat naman ni Tang Sukgon. At makikita natin ang isang mabilis na Sword Aura na nag-slash sa kamay ni Tang Sukgon, na agad naman napansin ni Kang Qian ang ataking iyon. At makikita natin ang hiwa sa kamay nito, ngunit agad itong naging maitim na parang usok katulad ng ginawa noon ni Tang Sukgon sa labanan nila ni Kang Qian ang paggamit niya ng Celestial Poison. Na makikita natin sa mukha ni Tang Sukgon ang pagiging demonyo at bakas ang saya sa kanyang mga ngiti. Habang si Kang Qian naman na alam ang gagawin ni Tang Sukgon ay napasabi na lang siya na hindi ito magandang galaw dahil maaaring magdudulot ito ng malaking pinsala sa kagubatan. At di nga nagkamali si Kang Qian dahil agad na inipon ni Tang Sukgon ang maitim na aura sa itaas ng kanyang kamay habang nakangiti ay sinabihan niya ang Sword Demon na dahil ikaw ang aking katunggali, ang Sword Demon ay dapat bigyan kita ng magandang pagbati, hindi ba? Na agad naman nakaramdam ang Sword Demon ng panganib sa inipon na aura ng kanyang kaharap. At makikita natin ang pagkabuo ng Celestial Poison sa kamay ni Tang Sukgon.
Nang bigla na lang may naramdaman si Tang Sukgon na isang atake na papalapit sa kanyang lokasyon. Dahilan upang ihinto niya ang kanyang ginagawa kasabay ng kanyang pag-iwas sa ataking papalapit sa kanya. Na makikita natin ang espada na tumama kung saan nakatayo si Tang Sukgon. Na ikinabigla ni Kang Qian, habang si Tang Sukgon na nagtataka kung sino ang palihim na umatake sa kanya. Ito pala ay walang iba kundi si Shinwo, ang first best sword ng Mount Hua, at ikinabigla naman ng Sword Demon ang pagdating ng kanyang katunggali sa magaganap na duelo. Habang si Shinwo naman ay sinabihan niya ang tatlo na akala ko na kayo ay mga bisita lamang, kaya trinato ko kayo ng maayos, ngunit ano itong ginawa niyo na kapangahasan sa aking teritoryo?